Because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Webes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't, tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, isang magandang hapon mga kababayan nating OFW saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako muli ang inyong lingkod, Director Charles Tabo, at syempre makakasama natin muli ang aking partner. Salamat, dear Charles. Ako naman po muli ang inyong lingkod, Danilo Garcia ng DMW Strategic Communication Service para sa ating ika-48, 48 episode ng Tahanan ng OFW. Parang kailan lang tayo nag-umpisa. 48 na tayo, pare Dear ko. Charles, this is the first time na magkasama tayo. Oo nga, natutuwa ako at hanggang dito magkasama tayo sa paglilingkod sa ating mga kapwa OFW. Yes po, at magandang umaga po at pare ko, sige ka. Magandang umaga, tanghali at Yes. hapon at gabi siyempre sa ating mga tagapakinig. Ngayon ay December 18, 2025. At off and on air man tayo ay patuloy pa rin nating ihahatid ang mga balita, mga serbisyo at programang inilaan para sa ating mga bagong bayani. Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood sa ating official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Panoorin din natin mamaya-maya yung replay ng ating episode. Siyempre,
dyan sa RP World Service. Yes, at kabayan, 7 tulog na lang, Pasko na. Ayun. Isang pag-welcome sa ating kababayang pauwi ngayong nalalapit na Kapaskuhan para sa kanilang mga pamilya. Alam mo, nung ako'y dating OFW, ito yung mga iniintay kong mga panahon Ay, para makauwi syempre, at oo. makasama ko ang aking mga mahal sa buhay. At hindi matatapos ang taong ito na hindi natin mabibigyan ng balita ang ating mga tagapanood at tagapakinig. Kaya't sa ilalim ng bayanihan at pagsama-sama sa ilalim ng whole of government approach, maya-maya ay mapapakanayam natin walang iba kundi ang ating masipag at hindi na ata natutulog sa kanyang trabaho, si Undersecretary Bernard P. Olalia po, maya-maya po lamang yan, ng ating DMW Licensing and Adjudication Services upang bigyan tayo ng mga malalagang report at DMW accomplishment. Pero bago yan, narito muna ang mga ilang mahahalagang balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW nitong nakalipas na linggo. 3 OFWs, wagi sa Likhang Global Competition. Tinanghal na grand winner ng Likhang Global Business Plan Competition ng DMW National Reintegration Center for OFWs, ang marketing manager na nakabase sa Qatar na si Marisol Amihan para sa kanyang business na Sustainable Farm Development at nag-uwi ng 700,000 pesos cash prize. Sa ginanap na awards night sa SMX Convention Center sa Pasay City na December 15, wagi din bilang first runner-up si Catherine Espiriti, isang domestic worker mula sa Kuwait dahil sa kanyang growth racing at nag-uwi ng 500,000 pesos. Habang second runner-up naman ang operator mula sa Czech Republic na si Jimmy Chavez para sa business proposal na production ng pure at fruit-flavored distilled Nipa palm wine. Umabot sa 38 OFW finalists ang lumipad mula sa kanilang host countries patungo sa Pilipinas at nakilahok sa 5 araw na aktibidad ng NRCO, kabilang ang educational tour, business at stock exchange seminars hanggang sa mapili na magwagi. Pinuri na Secretary Hans Leo J. Kakdak ang mga nagwagi at mga kalahok sa pagtukoy na hindi lang ang mga dedicated at professional workers ang mga OFWs, kundi ang mga matatalino at likas na mga negosyante rin. Para naman kay Binibining Teresita TC, ang keynote speaker sa awarding ceremony, sa mamamagitan ng mga programa tulad ng likha at kolaborasyon ng mga gobyerno at pribadong sektor, makakalikha ng mga bagong henerasyon ng mga negosyanteng OFWs na sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo ay makakabuo ng mga trabaho sa sariling bansa. Balita mula sa tahanan. PBBM at First Lady pinangunahan ng 2025 Presidential Pamaskong Salubong para sa OFWs. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos ang 2025 Presidential Pamaskong Salubong para sa mga OFWs sa NAIA Terminal 3 noong Disyembre 16. Kasabay nito ang pagpapasinaya ng mga bagong pasilidad ng paliparan para sa mas maayos at makataong serbisyo sa mga pasahero. Kabilang sa sinalubong ng first couple ang OFW hero na si Rodora Alcaraz Tuñac na kinilala sa kabayanihang ipinamalas nang iligtas niya ang isang sanggol at isang matanda sa sunog sa Hong Kong. Namahagi rin ng pamaskong regalo ang mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Bagong Bayani ng Mundo OFW Servisyo Caravan. Tatagal ang pamaskong salubong hanggang ikalawang linggo ng Enero 2026 bilang patunay ng tuloy-tuloy na malasakit ng pamahalaan sa mga OFW at kanilang pamilya. Balita mula sa tahanan. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, yan po ang mga balita mula sa tahanan. At karagdagang good news po ang updates mula sa ating mga ahensya. Pero bago po yan, partner, ay gusto ko po muling batiin yung mga nanalo, no? Yung mga nanalo sa iba-ibang bansa na pinakita nila ang kanilang galing sa likha. Sa nakalipas na Likhang Global Yes. Business Plan Competition. Oo. Ito ay isang recognition at ito po ay isang programa ng ating departamento para naman na mabigyan ng recognition yung mga galing ng ating Pinoy. Tama ka dyan, Dear Charles. Itong Likhang Global Competition kasi, ito yung bahagi ng ating reintegration program. Correct. Oo. Na itong ating mga mahuhusay at yung may mga may mga angking talino
sa pagninegosyo ay maisakatuparan nila yung kanilang mga pangarap na negosyo dito sa Pilipinas. Yes. At sa pamamagitan ng patimpalak na ito, mabibigyan sila ng kanilang panimulang kapital sa kanilang mga negosyo. Correct. Oo, tapos yung hindi lang yan partner yung kanilang natutunan ay naibabahagi Ayun. nila dito sa pag-uwi nila sa Pilipinas. Sabi na ready na ako. Meron akong bagong kaalaman, no? Kaalaman at experience na ako'y ibabahagi at ito'y kanilang para sa kanilang panibagong panimula sa kanilang pagdating sa Pilipinas. At siyempre, ang DMW po ay nakaantabay para ito po ay mas lalo nilang maisaayos, no? May hone their skills para po sa kanilang reintegration sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Pero marami pa tayong mga update na partner at halos 100 job seekers mula sa iba-ibang barangay ng Hagonoy, Bulacan ang lumahok sa Job Fair Caravan 2025 na ginanap sa Hagonoy Grandstand noong December 12. At sa pangunguna ng DMW Bulacan Provincial Office, katuwang natin siyempre ang mga ating mga partners. Andyan ang Department of Foreign Affairs, ang DOLE, NBI, SSS, PhilHealth, Pag-ibig at PESO upang iugnay ang mga residente sa local at overseas employment at palakasin ang kampanya laban sa illegal recruitment. At pinangunahan ng DMW Undersecretary sa ang ating magiting at masipag na si Yusek Felicitas Bay, ang aktibidad kasama sina Mayor Mario Rosario si Alvarado Mendoza at mga opisyal ng DOLE habang nagatid naman ang IBP Bulacan Chapter ng libreng legal consultation at notarization. Oo. At ayun naman sa DMW Bulacan, mula Enero hanggang November 2025, nakapagtala sila ng sa lalawigan ng mahigit 11,385 land-based new hires at 16,714 sea-based hires at higit 59,950 rehired workers. Napakarami nito. pa lang ating mga OFWs dito sa lalawigan ng Bulacan. At hindi lang yan, partner, no? Diyan mo makikita na hindi lang OFW yung ating sinisilbihan, pati na rin ang kanilang pamilya. Ayun. Bukod dyan, dear partner, pinagtibay rin ng ating DMW ang proteksyon sa mga OFW dun sa isinagawang 2025 MWO's Command Conference noong December 16 hanggang 19 sa Pasay City. Dinaluhan nito syempre ng mga pinuno ng ating mga migrant workers offices mula sa iba't ibang bansa. Lumuwas sila dito sa Pilipinas at mga regional offices sa Pilipinas. May tema yung event na Strengthening Legal and Institutional Protection to Safeguard the Rights of Filipino Migrant Workers. At sinabi dito ni DMW Secretary, ating mahal na kalihim na Secretary Hans Leo Kakdak, yung maagap, dapat may malasakit at makataong pagtugon sa legal at iba pang pangangailangan ng ating mga mahal na OFWs. Tinalakay din doon sa kumperensya yung mga legal assistance na ibinibigay, yung paglaban syempre sa human trafficking, yung action fund utilization, saka yung pagpapahusay sa mga mekanismo para mas epektibong serbisyo sa mga migranteng manggagawa. Yes po, oo. So napaka-importante talaga, no, lalo na sa usaping legal at Siyempre, usaping human trafficking na partner, no, kasi marami sa ating mga kababayan mga naging biktima ng lalo ng human trafficking, no. So dapat talaga ito nga yung natin na pinapaigting natin ang pinupuksan natin ang mga tao na lumilinlang. Sabihin ko lang lumilinlang sa ating mga OFW. Marami nalilinlang partner, lalo na yung binibigyan sila ng too good to be true, too good to be true. Oo, pag nakita na sa website, naku, ganito kalaki ang iyong sweldo, wala naman sila nakikitang job order. Kaya nga yung kasama ka doon sa pagpunta sa caravan, no? So pagkwentuhan natin mamaya yan. Mamaya pagkwentuhan natin yan. Yung mga iba't ibang kwento ng aking mga nakasalamuha na OFW sa iba't ibang bansa na aking napuntahan. Yes po. At sa ngayon, no, masarap sana magkipagkwentuhan si Yusek, pero kasalukuyan ko po ay nagkakaroon ng press briefing sa Central Office para sa tuloy-tuloy na pagpapaigting ng aksyon at malasakit para sa ating mga OFW. Opo. Pero sa kasalukuyan, Kalina at aksyon para sa mga bagong bayani. ayan po, at narito po rin po ang tahanan ng OFW para sa kalinga ng aksyon para sa ating mga bagong bayani. At sa bahaging ito, partner, ay makakapanayam natin ang isa sa mga OFW
na tumanggap ng tulong mula sa DMW at sila Ma'am Salma Liwa Ahmad at Camille Ann Barroso Hachero mula sa Saudi Arabia. Opo. Ayun. So, dalawa. dalawa sila. Oo, dalawa sila. Ma'am, magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito at samahan nyo kami para ating pag-usap-usapan ng ating mga programa, lalo na po yan sa mga binibigyan na financial assistance para sa ating mga umuuwing OFW sa reintegration program ng ating department. Magandang hapon po mga kabayan. Welcome back. Pero bati po muna kayo sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa lahat. Yes, magandang hapon. Ma'am, kayo po si Ma'am, siya po si Ma'am Camille at siya po si Ma'am, pangalan niya? Salma. Ma'am Salma. Salma. Sige. Ma'am Salma, siguro naman, bigyan mo nga kami ng konting kwentuhan tayo, pare ko, no? Umuwi ka galing ng Saudi Arabia, no? Opo. Ay, umuwi ka na galing ng Saudi. Pasensya na, medyo nalilito kami, no? Ma'am Salma, galing ka ng Saudi Arabia at umuwi ka na ng Pilipinas ngayong taon din na ito. July 2024 po. July 2024. So, konting kwentuhan po yung naging buhay natin sa gitnang silangan. Ano po, okay lang naman po yung pagiging OFW kasi lang. Hindi natin alam yung madating sa atin na mga pangyayari. Tulad ng mga sakit po. Oo. Nagkasakit po ako nung time na yun. Tapos pinipilit ako na magtrabaho ng amo. Kaya hindi talaga ako nagtrabaho nung hindi ako nagtrabaho. Tinanggalan nila ako ng cellphone nila. Kinuha nila yung cellphone ko. Tapos yun. Yun ang naging opo. yun naging problema natin doon sa Saudi Arabia. 15 days po ako wala akong contact sa pamilya. 15 days. So kailan kayo umuwi from Saudi Arabia? July 15 po. July 15. Oh. 2024. Ma'am, lapit muna tayong konti sa mic. July 15. July 15. Oh, gusto namin marinig naman yung maganda yung boses, man. Lapit lang kayo sa mic, no? So, July 15 siya umuwi, pare ko, no? July 15. Oo, and then lumapit siya sa Department of Migrant Workers at narinig niyo tungkol po doon sa ating programa po, no? Yung ng lingkod natin doon? Yung L4 natin, yung L4. livelihood program natin para sa ating mga OFW, kung saan bibigyan natin ng pangkapital sa kanilang mga naiisip na pwedeng pag-umpisahan na hanap buhay o negosyo. Yes. Para oo. unti-unti silang makabangon. No, so ito yung isa sa programa po na tulong ng ating kahit sa konting tulong naman po ay makapag-umpisa po ang ating mga umuuwing mga OFW. Ma'am, so ano yung plano po ngayon at nandiyan na kayo sa Pilipinas? Maghanap buhay, negosyo. Magnegosyo, meron na ba kayong naiisip na negosyo? Marami. Marami. Sige, kwentuhan mo kami. Kwentuhan mo kami. Ano yung kauna-unahan na nasa isip mo na negosyo? Mag-business na marami yung gustong negosyo pero yung puhunan lang. Ano nga ang negosyo? Anong negosyo? Number 1, yung pinaka sa tingin mo mauumpisahan mo kaagad. Yung dry goods. Ay, dry goods, mga mga damit, mga clothing. Yung parang RTW. RTW. Parang ganon. Oo. Yun talaga yung kasanayan ko ng mga paninda. Ay, ganun. Huwag kayong mahiya, ma'am. Ang ganda-ganda ng natin, Yun ng na nga, aura oo. natin ngayon, magpapasko. Kamahiya mama, it's your time to shine. It's your time to shine. O baka malay mo, dito pala makukutain ng customer ni ma'am, no? Kung siya Oo, nag-open ng oo. kanyang Ma'am, ba't RTW po ang inyong ang inyong napili na umpisang negosyo nyo sa L4 program natin? Yun lang gusto ko. Okay. Yun lang gusto niya. Oh. Sa bagay, partner, kung yun yung gusto mo, yun ang dapat mong paigtingin na. Kasi pag hindi mo mahal ang iyong ginagawa, medyo madaling kang mapagod. Oo. Mamaya medyo mahiyain to si ma'am. Mamaya palalakihin natin. Bibigyan natin ng ngiti. Nako, yung kanyang mga magandang labi. sorpresa pala yan. Mamaya, Mukhang may magandang pamasko ang naririnig ko sa iyo, Tama-tama. partner. Oo. Yeah. Dito naman tayo kay Ma'am Camille. Camille, oo. Sige, Ma'am Camille, kwentuhan mo naman kami. Ano pang yung naging buhay natin sa nung kayo ng Cambodia. ibang bansa? Sa Cambodia. Paano Apa. ito medyo controversial. Paano ikaw napadpad sa Cambodia? Oo. Bali,
Gaya nga po nung sa mga mga nagre-recruit po, nasilaw po kami kasi nga po 1,000 USD. So magkano po yung pag kinonvert, di naman po natin yung dito kikitain sa Yun yung Pinas. tinatawag partner na Apo. too good to be Too true. good to be Opo. true. Yan yung sabi namin kanila ni partner, kapag ganun, medyo mag-isip-isip na tayo. Tapos kasi, every month pa nga daw po madadagdagan ng $200, May ganun ganon. pa. Tapos nung mga na, pagdating pa lang po namin doon sa airport, nagulat po kami, backdoor po kami. Tapos yun na po, bali pag tungtong po namin doon, sobrang taliwas po sa mga pinagsasabi nila na pwede nga daw po kami lumabas, ganto ganyan. Tapos hindi po sinabi nila ng scam po, bali ang sabi po CSR, since BPO nga rin po yung experience ko dito. Tapos ang nagugulat na lang po kami, pinilit po kami maghanap ng client, ganto ganyan. Oo. So yun nga yung sabi nga pinag-usapan natin kanina ni partner, no, na kapag ganyan bigat too good to be true, meron kang $200 na increase ka agad, tapos Opo. pagdating mo doon ay iba pala, no? Iba pa yung Opo. nadatnan mo doon. So yun talaga yung nakukuha natin kapag marami talaga ko tayo kumakagat sa mga kumbaga sa bait ng ating iba-ibang OFW na gusto talagang mag-scam. So yun po talagang diyan po pinapaigting ng ating departamento ang para tayo po ay mailayo sa ganyang trahedya, no, ng mga scams. Kaya naman Dear Charles, paulit-ulit nating ipinaalala dito sa ating mga mahal na kapwa Pilipino, mga OFWs, na kapag may mga ganyang too good to be true na offer, lumapit po muna tayo sa ating Department of Migrant Workers at verifikahin kung legal itong mga offer na ibinibigay sa atin. Oo, at partner, napakarami pong mga modus na yan. Nagkalat yan sa social media, kaya dapat maging alerto. Maging tayo ay kapag meron tayong mga katanungan, meron kaming 24/7, 1348, nakalagay po dyan yung screen. Tumawag lang po kayo at kami po ay mabibigyan po kayo ng guidance po para tayo po ay mailihis sa mga scammers na mga kapwa, mga Pilipino, mga ibang mga tao na nangi-scam sa kanyang kapwa Pilipino na napupunta sa ibang bansa para mailatay sa ating mga trahedya po. Ang tagline dyan ng ating Migrant Workers Protection Bureau, maging matalino, huwag magpaloko. Yes, oo. At yun ang laging sasabihin, no? Anong sinasabi nga nila maging alerto. At sa mga social media na yan. Again, lagi namin sinasabi, if it's too good to be true, ay scam na yan. Oo. At partner, gusto ko ring matanong, no? Lalo na balik ako kay Ma'am Salma. Ma'am Salma, ano naman po ang nagbigay sa inyo ng inspirasyon para po yung una yung negosyo ay magiging yung RTW na sinasabi nyo kanina? Ano po yung naging bakit nyo pong napili nyo? Anong inspirasyon po ang nagtulak sa inyo para yun ay inyong negosyong uumpisahan? Wala lang. Para dagdag kita. Siyempre pare ko medyo nahirapan, medyo may konting kahirapan din, nagbalik siya ng medyo hindi maganda yung kanyang karanasan sa paggaling ng Saudi Arabia. Kaya sige po ma'am, nandyan po ang Department of Migrant Workers para po ikaw ay i-guide, no? I-guide ka namin kung ano yung dapat mong gawin, no? Para naman po ay maging successful po ang iyong initial business na yung nasa isip po. So matanong din natin si ma'am, ano po ng gusto mong negosyo na tatahakin ngayon po nandito ka na sa Pilipinas? Bali, gusto ko po kasi magtugtog since ang tagal ko nga pong hindi nakasama yung kids ko. Bali, parang mas okay siya kung kasama ko sila habang kumikita ako. Masarap yun, partner, mga tuhog-tuhog. Ay, Anong tuhog-tuhog yan, ma'am? Mga kwek-kwek ba? Kwek-kwek, mga fishball, ganyan, squid balls. Opo. Ang sarap niyan. Saka huwag mo maliitin mga ganyang negosyo, pare ko, yan yung kumikita. Totoo, no? totoo. Kumikita kahit nasaan ka ba. Yan ang Tsaka malapit po kasi sa school. Ayun, Speaking of school, yan ang bumuhay sa akin nung college days ko. Yung mga tuhog-tuhog na tusok-tusok na yan. Oo. Saka meron na siyang ibig sabihin, nag-ano na siya,
nag-study na siya, no? Oo. Pinag-aralan niya malapit sa school. Sige, ma'am, good luck po sa inyong negosyo na ganyan po, ma'am. At kanina pala pare ko, no, ay nagkaroon ng event ang MWPB tungkol doon sa operational guidelines para sa mas malawak na air trip campaign. So binabalikan lang po natin, no, na talagang ito isa sa mga programa ng ating gobyerno para po paigtingin po ang ating mga aktibidades laban po sa mga illegal recruitment po. Tama ka dyan, Judge. Yun yung event kanina, yun yung tinatawag na National Referral Mechanism o NRM. Kasama dito okay. yung mga officials saka yung mga frontliners ng IACAT members saka yung mga iba't ibang agencies. Okay, so meron ano po, no, hindi lang DMW niyan, meron tayong mga partners. Yes. Para po kapit kamay tayo na paigtingin ang ating programa laban po sa mga illegal recruitment. Ito yung tinatawag at human trafficking. Ito yung tinatawag, Dear Charles, natin sa gobyerno natin, yung whole of government approach. Hindi lang isang ahensya, hindi lang isang opisyal ng gobyerno ang kumikilos, kundi tulong-tulong yung ating mga departamento, yung mga ahensya natin sa isang inisyatiba. Okay. Sige, ma'am, ano po yung, nung pumunta kayo sa DMW, ano po yung inilapit niyo po doon na serbisyo na kailangan niyo po, na parang maibigay po namin sa inyo? Bali, nag-ask po kami ng tulong kasi since binibigay naman po talaga yun ng DMW noon pa. Bali, nanghingi po kami ng tulong para makapagsimula po. Katulad po ng livelihood, action plan, ganun po. Okay. Ma'am, kayo naman po, ma'am. Ano po yung nailapit niyo po sa ating tahanan ng OFW po, ang DMW? Ganun pa rin po, para matustusan yung madagdagan yung mga pangpuhunan namin po. Okay. Partner, kanina may nasabi ka, hindi ko nakakalimutan yun. Bigyan mo daw ng ngiti. Yun, sangiti na tayo ngayon. Sangiti na tayo. Ano ba yun, partner? Ito, meron tayong special guest dito na siya talaga mabibigay ng ngiti. Ito. Opo, siya po si Mr. Kasamahan po natin yan sa ating Sir Roland ng ating DMW National Capital Region. Opo. Sa pangunguna po ng kanyang boss na si Attorney Ace Millar. Sa Ace Millar po. Oo. Ma'am, ito po ay mga konting amount po para sa inyong pag-umpisa po. Sana po ito ay makatulong at gamitin natin po ito sa tamang paggamit po sa negosyo po para tayo po ay maging successful po, no? Ang aking kahilingan naman sa kanila pagyabungin nila. Yes. Yung walang malaki na hindi nag-uumpisa sa maliit. Correct. So pagyabungin natin at nawa ay maging matagumpay yung itatayo mga negosyo. Yes po. Oo. Yan po ay sa pangunguna po ng ating presidente at siyempre po sa ating mahal na kalihim si Secretary Hans Leo Kakdak po. So meron po kayong mensahe sa ating presidente at sa ating departamento, lalo na po sa ating Secretary Hans Leo Kakdak po. Ikaw po, ma'am, may mensahe ka po. Maraming salamat po sa programa na ginawa nyo. Dahil po sa ginawa nyo, marami pong natutulungan na OFW na gusto na lang pong magnegosyo dito sa Pinas, since na yung iba po maluba po yung nangyari sa kanila sa ibang bansa, ganon. Tapos gusto na lang po makasama ang pamilya nila dito sa Pinas. Yes, at andyan po, nakaantabay po lagi po ang aming departamento para kayo po ay mag-guide mo sa inyong mga gustong mangyari sa inyong pagbabalik nyo dito sa ating ibang bansa po. Partner, tanungin din namin si Ma'am Salma po, no? Ma'am Salma, ano po masasabi niyo po sa ating programang L4 po sa pangunguna po ng ating presidente at ang ating mahal na kalihim Secretary Leo Kakdak? Maraming salamat po kasi kahit gusto mong magandang bansa, mas maganda na katabi kasama mo sa paghanap buhay mo ng pamilya mo. Maraming salamat po sa programa. Talaga naman, totoo naman talaga. Napakahirap talagang mawalay sa kanyang mga pamilya, lalo na sa mga anak, ano? Yes. Kaya magsilbi sana na inspirasyon ang inyong mga pamilya
dito sa inyong mga itatayo na mga kabuhayan. Correct. Oo, oo. At yan po ang ating panayam po kay Ma'am Salma Liwa Ahmad at si Camille Ann Barroso Hatchero po. Opo. So, tayo po ay magbabalik. At ma'am, maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating sa ating programa po, no? At sana kayo ay actually kayo ay inspirasyon, ano? Inspirasyon para ko yung pagbabalik mo sa Pilipinas ay may kasamang lakas ng loob yan, no? Lakas ng loob. Totoo. Oo, kailangan lakas ng loob mo talaga na babalik ka na sa Pilipinas. Ano kayong madatatnan ko doon? Paano ako mag-umpisa, di ba, pare ko? Kasi di ba, partner, pupunta sila sa ibang bansa, maghahanap buhay sila sa ibang bansa para sa kanilang pamilya, Yes. para sa pagtaguyod ng kanilang pamilya. Pero may mga pangyayari talaga na hindi natin maiiwasan, di ba? So, napakahirap na babalik ka ulit sa Pilipinas sa inyong pamilya na medyo hindi natupad yung inyong goals o naisin. Yes. Pero sa pamamagitan siyempre ng ating Department of Migrant Workers, meron tayong inilaan na mga programa para sa mga katulad nila na bumabalik ng Pilipinas na mga gantong kahalintulad na sitwasyon. Nariyan nga yung ating mga livelihood programs para sa mga kababayan natin upang kahit papaano ay makapag-umpisa sila sa kanilang pagsisimula dito sa Pilipinas. Yes, oo. Again, maraming salamat po at maligayang Pasko para sa inyo. Advance Merry Christmas po and Happy New Year. Ma'am, sana po ay maging successful po ang inyong ating mga umpisang negosyo po sa pamagitan po ng aming bunting L4 program para po sa inyo. Magbabalik po ang Tahanan ng Abdul para sa magandang talakayan po. Makakasama po natin maya-maya lamang si Yusek Bernard Olalia po sa aming pagbabalik. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives
through that service. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, 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 alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #Panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Ayan po, sa pagbabalik natin po, kanina ay nakasama po natin ang dalawang OFW po na galing ng ibang bansa. At ngayon po ay makakasama po natin sa puntong ito ang ating handang-handa na, ang ating magiting at napakasipag na Undersecretary Bernard P. Olalia. Bati po muna kayo, Yusek. Magandang hapon. Magandang hapon po, Director Charles. Magandang hapon po, Director Dan. Magandang hapon po sa mga nanonood po nating OFWs sa buong mundo, sa amansulok sa ating daigdig. Yes po, at wag na nating patagalin po, no? Oo. Yusek Bernard, unang tanong, ha? Ngayong 2025, inumpisahan natin yung bagong bayani ng mundo, OFW Servicio Caravan. Ito yung programa natin para maabot natin itong ating mga mahal na OFWs dun sa kanilang kinaroroon ng mga host countries. Sir, kamusta na po yung naging rollout nito ngayong 2025? Tapos, ilan na po at sa mga bansa po yung kung saan tayo nakabot at sa future, paano pa natin ito mas mapapalapit yung serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa region saka sa overseas? Nako, tama ka dyan, Director Dan. Ano? Itong bagong bayani Serbisyo Caravan, isa ito sa bago at pinakaunang programa ng ating administrasyon ngayon patungkol sa pagpapalapit ng mga serbisyo ng gobyerno sa ating mga OFWs na nagtatravel o nagpupunta sa ibang bansa. No? Sabi nga we bring closer to our OFWs working abroad the government services. Hindi na kinakailangang umuwi pa sila at magproseso ng mga dokumento. Lalong-lalo na ngayong panahon ng Disyembre, no? Na alam natin na maraming nagbabakasyon. Yes. Imbes na maubos ang oras sa pagpaproseso sa iba't ibang departamento, abay doon na lamang sa kanilang pamilya para ma-enjoy pa nila. Alam nyo po, may higit 21 serbisyo caravans ang ating nagawa. Ito lamang 2025 at itutuloy pa rin natin ito sa mga darating pang panahon at next year, of course. No? Doon sa 21 caravans na yan,
lahat ng major destination countries sa Middle East, tulad ng Saudi Arabia, Apo. Qatar, at UAE, Siyempre. napuntahan natin. Yung iba dyan, 2 beses pa, Director Oo, Charles. yung no? nag-request sila. Yes, oo. Dahil sa haba ng pila at sa dami ng mga Yes. nag-avail. Sa Asian countries din, yung Hong Kong, Singapore, China, at iba pa dyan, ay napuntahan natin. Maging sa Europa. Yes. At ang pinakamaganda dyan, dumalo po ang ating unang ginang. No? Oo, At oo. siya po yung ating panauhing pantagal para makita natin at makita ng mga OFWs yung pagmamahal ng ating administrasyon. Correct, oo. Bihira itong mangyari, Yusek, no, na makita mo ang pagmamahal ng ating pamahalaan sa ating mga OFW sa ibang bansa po. At tayo na po, no, Yusek, na tayo nang lumalapit, ang serbisyo natin ay inilalapit natin sa kanila. Sa 21 po, no, nabanggit nyo kanina, Yusek, 21 caravans. 21 caravans. At ito pa ay tuloy-tuloy, partner. Tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy ito, partner. Oo. Na- Tapos, yung last na punta natin, Yusek, saan po yun? Yung aking napuntahan, yung Opo. pinakamalayong lugar sa Jeddah, sa Abha Sa region. Abha, sa maalala Eastern. ko yan, sir. Nung naroon ako sa Jeddah, nung unang caravan sa Jeddah, napakarami. Dumayo sila sa Jeddah para mga galing ng Abha. Tapos sabi namin, nagre-request sila na dalhin talaga mismo sa Abha. So, yun na nga. Alam nyo, mahigit halos 2,000 yung ating naserbisyohang OFWs doon. Ano? At mahigit 5,000 government services transactions yung ating nagawa. Kasama natin yung iba't ibang ahensya. Salamat po sa kanila, sa mga partner agencies po. Ay, Oo. At patuloy pa rin to, sabi nga ni Yusek, patuloy ito na serbisyo ng ating gobyerno, lalo ng Department of Migrant Workers, na ilapit natin ang mga serbisyo natin sa ating mga OFW sa ibang bansa. At patuloy rin po ang Yusek, na patuloy rin po ang kampanya ng DMW laban po sa illegal recruitment at human trafficking. Ano po yung mga konkretong hakbang at resulta ng mga kampanya ito ngayong 2025 po? Napakagandang katanungan po yan, Director Charles. Kaya nga po ako medyo na late ngayon. Galing lamang ako sa napaka-importanting event ngayon na ginaganap sa ating central office. No? Aming pong ni-roll out yung tinatawag na operational guidelines ng referral ng traffic victims. No? Kauna-unahon po ito. Nagsama-sama lahat ng government agencies, ang DFA, DOJ, DMW, DOH at lahat ng NBI, mga police agencies natin, na kung saan kapag may na-traffic na victim, alam natin, alam ng bawat agency kung ano yung role nila, Yan. anong gagawin nila upang epektibong makatulong at maibigay po natin yung kinakailangan ng mga biktima po. No? Oo. So ito po yung isa sa importanteng nilalakad natin at syempre yung ating kampanya laban sa illegal recruitment ay hindi po natin titigilan yan. No? Lahat ng mga masasamang loob, lahat ng illegal recruiters ay ating ipapakulong. Yung surveillance natin ay maigting po nating pinapatupad. Yung closure natin, naka 32 closures tayo this year. At hihigitan pa natin yan sa mga susunod na araw at taon. Oh, at nakita naman natin yan. Naalala ko lang po, Yusek, no? Kahit doon sa loob ng ating opisina, meron pa tayong doon, no? Meron tayong nahuli doon. Oo. So ganun kakaigting ang ating mga proyekto, no? Ating mga activities laban po sa human trafficking po. Oo. alam naman natin itong mga gumagawa ng mga ganitong bagay, gagawa ng paraan para mailusot nila yung sa kanila. Ano? Bukod dito sa mga face-to-face na pagre-recruit, saan pa po, ano pa po mga platforms ang ginagawa nila sa social media na para dito sa anti-illegal recruitment na to? Dr. Dan, no? Alam nyo, ang emerging trend ngayon, yung social platform na, yung social Yes. media platform na kung saan ang recruitment, makikita mo sa WhatsApp, sa TikTok, sa Telegram, at ang kawawa natin mga gustong magtrabaho sa abroad, nakakatanggap ng mga mensahe, mga request, at kalimitan dito, halimbawa na lang, scam hubs, no? Na napakarami na nating pinauwi, ni-rescue at ni-repatriate na biktima. Kaya tayo po ay maigting ding nakikipag-ugnayan sa mga nag-proseso at nag-administer mga platforms na yan. Tayo po ay may MOU, halimbawa sa Meta, sa Facebook at saka sa TikTok, at tayo po ay nagpapatanggal yung tinatawag po nating takedown ng post na illegal. No? Yes, sa ngayon, umaabot ng mahigit 79,000 na po ang na-take down natin. Napakarami. So, doon mo makita, Yusek, no, talagang nag-i-innovate din sila, no, habang nag-i-innovate ang teknolohiya, ay nag-i-innovate, pero siyempre hindi tayo magpapatalo diyan. Tuloy-tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang ahensya para po maunahan po natin ang mga yan. Kaya
sabi nga namin kanina, Yusek, no? Kapag too good to be true po ang nakikita natin sa social media, ay medyo kabahan ka na. Medyo mas maganda siguro tumawag ka na agad sa Department of Migrant Workers. Andyan pong 1348 po, 24/7 po. Tumawag po kayo at kami po ay magbibigay ng guidance para sa inyo para hindi po tayo madinlang sa mga scammers po na naglilipana po sa ating paligid po. Tama ka dyan, Dear Charles. Kanina, Yusek, may kwento ko lang. Yung isa sa ating guest na OFW ay isa rin sa mga biktima nung scam hub na ito. So, yes, oo. marami talagang bumabagsak sa ganitong scheme. Ano po yung mahigpit natin na paalala dito sa mga OFWs na nasisilaw sa mga ganitong ino-offer sa kanila? Meron po tayong programa, yung ating Massive Information Campaign. No? Tulad ng binanggit ni Director Charles kanina, pag too good to be true, wag na nating patulan yan. Opo. Pag sinabing wala kang prosesong pagdadaanan o kaya ikaw ay lilipad agad ng walang tangan, hawak na employment visa o kaya ay ikaw ay walang OEC, wag na po namin yung patulan yan kasi yan po yung tinatawag naming red flags. No? Yes. Naku, napakaigting po yan at tayo po ay tumutupad sa ating mga tungkulin para mapatanggal natin at natin yung mga ipakulong, yung mga illegal recruiters. Opo. Yusek, baka meron kang mga ibang paalala po, no? Lalo na sa ating mga programa na marami na rin po tayong iba-ibang klase ng illegal human trafficking and illegal recruitment. Marami na pong pinagdaanan ng Department Migrant Workers na yun po ay talagang kumbaga sa kwan ay airtight talaga natin na hindi sila makapasok ng ating mga yung mga scammers niyan. So ano po yung mga programa po natin, Yusek, na dapat pa natin na ipamahagi sa ating mga OFW na dapat nilang gawin? Sa larangan ng anti-illegal recruitment, meron po tayong opisina, yung Migrant Workers Protection Bureau, na kung saan lahat po na nagko-complain ay ating tinutulungan. No? May free legal assistance po tayo at sinisigurado natin na yung mga biniktima nila ay ating tutulungan at yung nabiktima ay ating kakasuhan at ipapabilanggo. Yun yung pinaka-importante nating programa. Pangalawa, siyempre, yung tulong, yung welfare assistance sa kanila. At pangatlo, yung pagpapatupad ng mga information drives para makita nila, maliwanagan nila at alamin nila yung tamang proseso ng pagpapaalis at pagkukuha ng trabaho abroad. Yan, kaya bagong taon na sa mga illegal recruiters dyan. Magbago na kayo. Magbago na kayo! At kawawa ang ating mga kababayan, pakiusap lang po. So last question na to, Dear Charles, para kay Yusek Bernard. Yusek, ano pong tulong yung maaaring matanggap ng ating mga OFW victims sa ilalim ng ating flagship program na Action Fund? At sino-sino yung mga partners agencies natin? Yan, yung Action Fund, ang isa sa pinaka-importante ring programa ng DMW. Lahat po ng mga humaharap sa iba't ibang mga suliranin, maging ito man ay natural disasters or man-made disasters, andyan po ang DMW. Tulad po ng mga naganap na earthquake, yung mga paglindol sa ibang bansa, sa Turkey, sa Thailand, doon sa Myanmar, no? Andyan po palagi ang DMW. Tayo po ay tumutulong. Sabi nga nating First Secretary, we are all first responders. Yes. No? Pag may baha, tulad ng nangyayari sa Middle East, nandyan din po ang DMW. Kapag may lindol, nandyan din po ang DMW. Kapag may sunog, yung nangyari po sa Taiwan, nandyan po ang DMW. Ang ating pong programa at ang tagline po natin, wala tayong iiwan ni isang OFW na nasa bingit ng kamatayan o ng problema. Lahat po yan ay pagtutulong-tulong. Yung financial, yung livelihood assistance, yung legal assistance, medical assistance, repatriation, kasama po lahat yan sa Action Fund. At 160,000 lang na OFWs po ang natulungan ng Action Fund ngayon lamang pong 2020. So doon mo makita po na talagang kahit bago po ang departamento, para tayong isang dekada na sa ating pagpapaigting ng ating mga serbisyo sa ating mga OFW po. At Yusek, gusto ko ring paalala po, no, maliban po sa illegal recruitment at human trafficking po, ang Department of Migrant Workers po ay tumutulong po, no, Yusek, doon sa mga na-scam ng Balikbayan Box po. Nako, isa yan sa ating pinatututukan na programa, no? Opo. Merong isinusulong na batas ang ating chairperson ng Committee of Migrant Workers, no? At maliban dyan, meron tayong pinirmahan na nilagdaan na Joint Memorandum Circular na kung saan lahat ng ahensya ay nagtulong-tulong at gumawa ng isang guidelines para matulungan natin yung mga nagpapadala ng balikbayan mula abroad. Kasi hindi natin alam na yung kanilang pinaghirapan na ipinadala sa isang kahon
ay kung hindi man delay ay nawawala pa. No? Yes. Ang gusto Oo. natin matanggap nila dahil yun ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Totoo, Kaya ang totoo. DMW po sa lahat po ng ahensya ay tutulong para sa balikbayan issues. Opo, Yusek, baka meron kang mensahe doon sa mga magpapadala po, lalo na ngayong malapit na ng Pasko po. Ay tamang-tama po yan, Director Charles, no? Sa mga kababayan po natin, yung balikbayan box po, meron po kaming tinatawag na accredited freight Yes. forwarders, no? Makipag-ugnayan po kayo sa MWO, alamin po ninyo kung sino yung lehitimo dahil marami pong nagpapanggap na lehitimo pero hindi po totoo, no? May listahan po ang MWO na i-share po ng ibang government agencies at doon po kayo lamang magpadala. Yes, oh. Naku, ang sarap pang makipagbalitaktakan mo Totoo. kay Yusek. Ang dami-dami nating natutunan dito sa ano. At siyempre po, yan po ay ang guidance po natin po, no. Lagi po kayong makipanayam po sa Department of Migrant Workers. Meron tayong 24/7 diyan. Kapag medyo alanganin ka sa mga lalo sa mga illegal recruitment diyan, may mga nag-o-offer sa iyo, mga too good to be true lagi nang sinasabi. 1348 lang po. Tumawag po kayo diyan. At meron pong sasagot po at kayo para po ay mabigyan po ng guidance para po hindi po tayo madin lang sa mga scammers lang po. Yusek, maraming salamat po sa inyong araw na to. Sana po ay mapagbigyan niyo ulit kami, no, sa mga susunod nating mga programa. Napakarami pa babahagi sa atin ni Yusek pag-uusapan Bernard. po. Oo. Yan po ang ating batikan sa pagtulong sa ating mga kapwa OFW, ang ating magiting na Yusek Bernard Olalia. Maraming magandang hapon po sa inyong lahat, sir. Maraming salamat din po sa ating OFW. Ayan po. Mabuhay po kayo at manibagong Merry Christmas po sa inyong lahat. Yan po, oo. So aming inihatid po ang programang Tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po muli ang inyong lingkod, Director Charles Tabo. Ingat po, kabayan, saan man kayong panig ng mundo. Sa ngalan naman po ng bumubuo ng tahanan ng OFW, of course, kay Asik Kiko de Guzman, saka kay Asik Benny Ligaspi, saka sa ating mga kasamahan dyan sa DMW Strategic Communication Service, hindi ko na mababanggit ang pangalan, short na tayo. At Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, gayon din sa RP World Service. Babanggitin ko na rin pala ating production team, kay Angel Lilasca, kay Bambi Samonte, dito kay AB Shane Ferrer. Yan, siyempre sa ating head ng ating OIC director ng Stratcom, si Yusek Dominic Rubia Tutay. Si Yes. ating mga hepe natin, si Melchor Manikis, si Ma'am Jessie Pabro, kay Abigail De Vega Finlac, kay Abigail Kalinisan. Isa-isa ko na para masaya kayo. Tapos naman taon Kay Catherine Gacosta, Raymar Casino, MJ Rubinos, Gabriel Montana, Ana Ferreras, Iana Villaluz at yung ating chuper, ating pilot si Carlo. Saka yung mga SCS support group natin, lalo na yung ating isang co-host, si Nino Miranda. Saka siyempre kay Sir Roland ng DMW NCR na lagi nagpo-provide sa atin ng mga OFW guests. Yes po, at saka Yusek, batiin ko po ulit po yung nanalo ng likha, no? Likha Global po. Ay congratulations po sa inyo po. Kanyong pinakita po ang galing nyo. Kahit pa nasa ibang bansa kayo ay kanyong pong na-share ang inyong mga experience po para sa ating mga kapwa OFW. Kaya para sa susunod at natuloy-tuloy na serbisyo para sa ating mga bagong bayani sa mundo, abangan ang malaking posibilidad ng ating muling pagkikita sa 2026 para sa Season 3. Dito lamang sa inyong paboriteng programa, ang Tahanan ng OFW. Bye-bye! Bye!